Okay po. So, good morning everyone. So, magtutuloy lang tayo with regards sa ating pong lesson, which is permutation. Balikan ko lang, talk about permutation, ang pinag-uusapan natin doon ay arrangement of objects in order. It is very important na sabi nga natin, alamin natin yung pagkakasunod-sunod. Just like yung sa numbers nga, iba ang 12 sa 21. Though pareho silang may 1 at 2, ang 12 ay nauna ang 1 kaysa 2, while ang 21 naman ay nauna ang 2 sa 1. So magkaiba sila. Sinabi ko rin last time na there are 6 different ways in order to solve permutation. At nasimulan na natin yung 6 na yun, uh, which is yung sum rule at saka product rule. Balikan ko lang po muna yung sum rule at saka po product rule. Okay? Nakikita po ang aking pong screen. Nakikita po ang screen. Pasagot naman po. Opo. Okay. So sabi nga natin, ang fundamental counting principles, dalawa yan. We have the sum rule at saka po ang ating pong multiplication. Liwanagin lang natin na kapag sinabi natin product rule, ibig sabihin, um, ang ating pong, meron tayong general na task. Pero yung task na yun, hindi kayang gawin ng isang biglaan. Ang nangyayari, yung task na yun, nahahati-hati siya into different steps. At bawat step ay may iba-ibang option may iba-ibang options kung paano mo siya gagawin. So technically, ang gagawin natin ay i-multiply natin ang option natin, bawat step, at yun ang magiging final answer natin sa ways kung paano gagawin ang certain task. While pag sinabi naman nating sum rule, ito naman ay ang sitwasyon kung saan ang isang task ay natatapos agad. At kapag natapos ang isang task, meron pang lumalabas na other way to do the same task. Ibig sabihin, nagiging option na lang yung kasunod na way. So, ibig sabihin, ang gagawin naman natin doon ay i-add natin. Okay? So, na na-present ko sa inyo with regards po dito sa picking of fruits kasi kung mapapansin natin dun sa picking of fruits natin dati na pinag-usapan natin ay yung picking of fruits with 2 atis and 3 chicos. Ang rule lang kasi sa atin doon ay mag-pick ng isa. Dahil ang laman ng basket ay 2 atis at 3 chiko, once na nakuha mo yung isang atis, there are 2 atis at isa ang kukunin mo, that becomes 2p1. Dahil sa 2p1 na yon, um, meron na tayong isang permutation, which is 2p1. Technically, yung 2p1 na yon ay 2, 'di ba? Kaso nga lang, ang tanong ba, nagawa mo na ba yung task? Nagawa mo na ba yung task mo? Ang utos kasi sa atin ay magbuo ng pum- pumili ng isang prutas. Dahil nakapili ka ng isang atis, technically, nagawa mo yung task. So, ibig sabihin, ang pagpili ng chiko on the other way around naman ay magiging option na lang. Kung gusto mong maaari kasing sa pagbunot mo, pwedeng atis kasi ang mabunot mo. At in the same time, kung hindi naman atis ang nabunot mo, pwedeng chiko naman ang nabunot mo. Kung chiko ang nabunot mo, there are 3 chiko at yung pa rin yung task natin, pumili ng isa, which is 3p1. So, that will be 3. Dahil pwedeng chiko or pwede namang atis ang mabunot natin at alin man doon ang mabunot natin ay pwede, ibig sabihin nun, that will be addition. On the other way, doon sa pangalawa natin, ay yung picking an atis and a chico from a basket of 2 atis and 3 chiko, if nagkataon na una mong nabunot ng atis, so, dahil ang sabi, pumili tayo ang atis, ibig sabihin, isang atis, it will still be 2p1. Diba? 2p1 pa rin siya. So, that's 2. But the question, nagawa mo na ba ang task mo? But this time around, ang task mo ay an atis at chiko. So, ibig sabihin, dalawa yung kailangan mong gawin. Hindi lang isang beses ka bubunot, hindi. Kailangan mong bumunot ng isang atis at isang chiko. Ibig sabihin, it's a requirement.
kailangan mong gawin. Hindi pwedeng ates lang yung bubunutin mo. Kailangan mo na rin ngayon bumunot talaga ng chiko. So, ibig sabihin that ilang chiko ang bubunutin? Isa rin. So, that's 3P1. So, that will be 3. Kaya siya magiging multiplication kasi it's it's a requirement. So, kaya siya magiging 2 times 3 which is equals to 6. Clear po tayo doon. Doon sa side na po yon. Clear po tayo doon. Sagot po. Opo. Yes po, Okay sir. po. Yan. So, in that case, let's move to the next one. Uh, Okay. Punta tayo sa sunod kong pinagawa. So, ang nangyari sa susunod ay, lang, pa tayo sa kasunod na slide. Okay. Ito, yung passenger wants to go to Tacloban to Manila. So, paniwanag lang muna ulit natin ito. Sa sitwasyong ito, this is a combination of addition and multiplication. Kasi, ang nangyari dito ay ang utos natin, technically, ay pumunta from Manila to Tacloban. Pero, kung ikaw ay nasa Manila, ang makikita mo lang, though sabi dyan, may 4 na bus, may 4 na ship, at may 3 flight, ang bus po dyan ay nasa Maynila. Ang ship ay nasa Sorsogon, at ang eroplano, which is 3 flight, ay nasa Maynila. So, kung nasa Maynila ka, ang pagpipilian mo lang na sasakyan ay 4 para sa bus o kaya 3 para sa eroplano. Your your main task ay pumunta from Manila to Tacloban. So, dahil isa ka lang tao at hindi ka naman pwedeng hatiin, so kung kunyari, una mong itinaray na sumakay ng bus, ibig sabihin, that will be 4P1. 4P1. Gets po, 4P1. Ngayon, pero kung sumakay ka ng bus, so okay na, nakapili ka na ng isang bus, at sumakay ka ng bus, papataka sa Sorsogon. Ibig sabihin nun, hindi mo pa nagagawa yung task mo na makarating sa Tacloban. At para maituloy mo ang task mo na makarating ng Tacloban, ang choice mo na lang ay sumakay ng ship, which is there are 4 ships from Sorsogon to Tacloban. So, ibig sabihin, it's a requirement na kapag sumakay ka ng bus, kailangan mo ring sumakay ng ship para matapos mo ang Manila to Tacloban trip. At from Sorsogon, may 4 na pagpipilit at isa lang din ang pipiliin mo. So, ibig sabihin, dahil ito ay requirement, this become one whole thing. Ibig sabihin, magka-partner yon. Hindi pwedeng ang pipiliin mo lang ay bus na hindi ka na mag-ship. At hindi naman pwedeng mag-ship ka kasi wala naman siya sa Maynila. Sa Sorsogon pa yon. So, magka-partner sila. Yung 4P1 is 4, 4. At yung 4P1 ay 4. So, that becomes 4P4. So, that will become 16. So, 16 siya. Ngayon, so, etong task na to, na sumakay ka ng bus at saka ng ship, ay natapos. Natapos yung main task natin na from Manila to Tacloban. Pero going back, what if nasa Maynila ka, hindi mo naman pinili, what if, hindi mo naman pinili yung pagsakay ng bus at nagdiretso ka na ng eroplano. There are 3 flights, that's 3P1, isa pa rin pipiliin mo. Tapos agad yon. That's Manila to Tacloban. So, ito ay isang stand-alone na permutation kasi nagagawa niya agad ang isang task ng all at once. Tapos, pag ginawa mo tong task na to, tapos na agad yung major task mo. But remember na yung isa ay option kasi nagawa rin naman niya yung task na hati-hati lang. At ito, another option ng isang biglaan na tapos agad. So, once we said it's option, it becomes addition. Kaya yung 3P1, which is 3, idadagdag na lang natin siya. Kaya siya naging 16 plus 3, 16 plus 3 equals 19. Kaya siya naging
19. That's 16 plus 3, 19. Clear po tayo doon. Question po. Nag-review pa lang tayo ha. Clear po tayo doon sa addition at saka po sa multiplication. Pero pasok, kausap po ba ako? Hello. Clear po? Question? Do you have any question? Pwede po kayo magsalita. Okay, assume kung walang tanong. Okay. So, let's move. Let's have another example. Kayo na po ang sasagot nito. Kailangan ko i-open ang mic nyo. Kailangan magsagot. Okay? So, let's try this question. Okay? Let's try this one. Yeah. A close friend invited Anna to her birthday party. Anna has 4 new blouses, which is stripes with ruffles, long sleeve, and sleeveless, and 3 skirts, red, pink, and black, in her closet, reserved for such occasion. Assuming that any skirt can be paired with any blouse, ibig sabihin, we are disregarding the idea of fashion, basta lagi silang pwedeng pagsamahin. In how many ways can we select an outfit? Ah, question. Ang outfit ba, kapag outfit ba ang pag-uusapan natin, required ba na may pantaas at pambaba o pwedeng pantaas lang at pambaba? Kung pupunta ka sa birthday party, pwede bang pantaas lang ang suot mo? No, sir. No. Pwede bang pambaba ang suot mo? Lang ang pambuo. Hindi rin naman, di ba? So, ibig sabihin, it's a requirement. It's a requirement na pumili ka ng isang pangtaas at isang pangbaba. So, technically, magkaibang grupo sila. Pangtaas at pangbaba. So, ilan nga ang choices natin sa pangtaas? Ilan ang choices natin blouse? 4 po. Apat. Apat Ilan ang po. kailangan mo? Ilan ang kailangan niya? Isa lang po. Isa lang po. So, what will be its formula? 4P1. 41. Correct. 4P1. Correct. That's 4P1. Ngayon, sa pambaba, ilan ang 3P1. choices mo? 3 at isa lang ang kailangan mo. That's 3P1. The question, will it be multiplication or addition? Multiply po. Multiplication po. Multiply po. Multiplication. Kasi requirement. Required na pumili ka ng isa sa taas at pumili ka ng isa sa bababa. So that's 4P1, which is 4 times 3, which is equals to 12. Gets po? So there are 12 Opo. ways na pwede kang magkaroon ng outfit. May 12 OOTD siya technically. Ang tawag natin doon. May 12 OOTD siya. Clear po ang separation ng addition at multiplication para makamove na tayo sa bagong topic. Opo. Question? Opo. Clear na. Okay. Now, kung mapapansin nyo, nung mga past discussion natin, ang lagi, sabi nga natin, ang ating pong permutation is NPR. N stands for your options and R is for your response. Ang nangyayari ngayon, kung mapapansin nyo rin sa given, laging mayroong categories. Example, dun sa fruits. Hindi lang sa sinabing fruits. Laging may atis at may chico. So sa damit, may pangtaas at may pangbaba. So laging nakahiwa-hiwalay siya. But there are moments kasi na hindi siya naka-category. Ibig sabihin, isang grupo lang sila. Okay? Isang grupo na walang category, isang pare-pareho lang sila ng idea. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon na isa lang yung pipiliin natin. Ang tawag po natin doon is the normal permutation. At in order to solve that normal permutation, all you have to do is to follow the formula and adjust our response depende kung ilan ang kailangan ng sitwasyon. Ang ibig sabihin natin doon, you have to know ilan yung options natin at alamin mo kung ilan ba ang kailangan natin sa sitwasyong iyon.
Let me have an example po. So, wala. Baba ko lang to. Okay. This one. 10 runners join a race. In how many possible ways can they be arranged as first, second, and third? Yun ang tanong natin. 10 runners join a race. In how many possible ways can they be arranged as first, second, and third placers? Kung makapansin natin, yung runners dito, hindi siya nakakategory. Runners lang talaga sila. Hindi siya nakakategory na may apat na babae, anim na lalaki, or may kung ano-ano pang category na sinasabi. Technically, ang sinabi lang dito, pare-pareho silang runners. So, ibig sabihin, isang grupo lang ito. Ngayon, ang question natin, ilan naman ang kailangan natin dito? Ilang ang place na kailangan natin? Ilang tao ang mananalo? Bonifacio, ilang tao ang mananalo? Tatlo Tatlo, po. sir. Tatlo. Tatlo Which po, is the sir. first, second, and third. In that case, may 10 tayong options at may tatlong mananalo. So, ibig sabihin, the 10 becomes your N, which is your options. And R, your response, kung ilan ang kailangan mo doon sa mga options na yon, that will be 3. Now, you'll be using the formula 10P3. Magiging 10P3 na siya. 10P3. Sa may calculator, ano po ang 10P3? Solve nga po. Ano ang 10P3? 720 po. 720. Correct. That's 720. Pero paliwanag natin para mas maintindihan natin saan ba nanggaling yung 720 na yan. Kung babalikan natin yung formula natin ng NPR, which is the permutation, that will be 10 factorial over 10 minus 3, which is n minus r factorial. 10 minus 3 is 7. 10 minus 3 is 7. So, ibig sabihin, kung isosolve natin to, that will be 10 times 9 times 8 times 7 factorial over 7 factorial. Okay? Sorry. 7 factorial. So, makakancel natin ang 7 factorial. So, ang matitira na lang ay 10 times 9 times 8. 10 times 9 times 8. 720. 720. So, yun, doon po nanggaling yung 720. Sir, ano lang naman yan, formula yan. So, ano po ba talaga yung reason behind that 720? Intindihin natin. Technically, ang pinag-uusapan natin ay tatlong posisyon. Si first, si second, at si third. May 10 runner. Ilan ang pwedeng maging first? Ilan ang may karapatang mag-first? Karapatang may mag-first? Isa lang po. Isa lang po. Hindi. Mayroon po tayong 10. Pero out of that 10, isa lang ang makakakuha ng first. Lahat sila. Lahat sila pwede mag-first. Wala naman tayong sinasabing bawal siya mag-first eh. Okay po, kunyari itong babaeng ito, bawal siya mag-first. Lahat sila, pare-pareho sila ng karapatan. Pero, though pare-pareho silang may karapatang mag-first, at the end, isa lang ang mag-first. So, ibig sabihin, there are 10 options per first place. May 10 taong pwedeng mag-first. Ang tanong, ilan ang posibilidad o ilan ang may karapatang maging second? 10 10 din po, po. sir. Mali. 10 din po. Mali. Yun din po. Mali. Bakit po mali? 9 na lang. Bakit kaya naging 9? Kasi po meron na pong first place plus mga Correct. minus na. Yung isa kasi, technically, may nanalo na ng first. So, hindi na siya pwede maging second. So, ang options na lang natin ay 9. Gets po? Yung first, dahil nasa kanya na yung first place, hindi na siya pwede maging second place.
So may naka-secure na isang tao sa first. So yung natitira na lang ang may karapatang maging second. So ilan na lang yon? Dahil isa ang nag-first, siyam na lang ang may karapatang mag-second. Ang tanong, ilan na lang 8 ang po. may karapatang mag-third? 8 po. Po. 8. There are 8. So that's 10, 9, 8. Kasi bakit 8? Kasi meron ng first at may second. So that's 10 times 9 times 8 is 720. So there are 720 ways para mag-award tayo ng first, second, at third sa 10 tao. Clear po? Opo. Okay, Opo. let's have another example para mas maliwanag. Let's have this one. Yeah. In how many ways can Aling Rosa arrange 6 potted plants in a row? In how many ways can Aling Rosa arrange 6 potted plants in a row? The question, ilan po ang paso na pinag-uusapan? 6, sir. 6 po. Anim po, sir. 6 po. Sa taas, ilan ang kasali? Ilan ang i-arrange niya? Anim, sir. Ilan? 6 po. 6 din. Lahat sila kasali. Hindi naman sinabing out of 6, 3 lang yung i-arrange niya. Ang sabi, arrange the 6 potted plants. Ibig sabihin, sa 6 na yon, lahat sila kasali sa sitwasyong i-aayusin. So what will be its formula? Ano kaya magiging formula nila? 6P6 po. Correct. It's 6p6. 6P6. Ano ang value ng 6p6? 720 po. That's 20. 720. Liwanagin ulit natin. Saan ulit nanggaling ang 6p6 in logical thinking? Technically, dahil nga po 6 na plants yan, 6 na posisyon ang gagawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa unang pagdesisyon mo, yung unang plants, 6 pa yung hindi nakaayos. So, kukuha ka ng isa out of this 6. So, ilan ang options mo na maging first? Anim, sir. 6 po. 6. Sa pangalawa, dahil may nakalagay na tayong isa, ilan na lang options mo? 5 po. 5 po. 5. Then the next one will be 4. 4. Next, 3. 3. 3. Then 2. 2. Then 1. 1. Then 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 will equal to 720. okay, that's 720. 5. 720. Clear? Yes, Opo. sir. Opo. Okay. Another one. Let's go with number 4. How many 4-digit number can be formed from numbers 1, 3, 4, 6, 8, 9 if repetition of the digit is not allowed? Ibig sabihin, kapag nagamit mo ng isang number, alinman kay 1, kay 3, kay 4, 5, 6, kay 8, or kay 9, hindi na pwede siya ulit gamitin. Okay po. Question, ilan po ba ang pinagpipilian nating number? Ilan ang pinagpipilian nating number? 6 po. Correct. 6 po. Sino yung 6 na yon? 1, 3, 4, 6, 8, 4, 9. Correct. That's 1, 3, 4, 6, 8, 9. Pero sa 6 na yan, ilan ang gagamitin nating number? 6 people. 6. Ilang number ang gagamitin natin? 4. 4 lang. Kasi ang kailangan 4 po. natin buuin ay 4-digit number. So our response will be 4. So our formula now is 6p4. What is 6p4? 60. 360 po. That's 360. 60. Saan nanggaling ang 360? So, dahil we are making 4-digit number,
Ibig sabihin, apat na posisyon yon. So that will be sa una ay 6, then 5, then 4, then 3. So 6 times 5 is 30, times 4, 120, times 3, 360. Please. Clear? Opo, Opo. sir. Okay Po. po. Opo. Okay. Yes So, kung po. mapapansin natin, anong pinagkaiba niyan sa nauna nating pinag-usapan? Sa una natin, dun sa addition and addition and multiplication, naka-category. Pero once na wala ng category at pare-pareho na sila ng sitwasyon, pumapasok tayo sa normal permutation. At balikan lang natin yung may category. Katulad nito, itong number 2. If June has 12 t-shirts, 6 pairs of pants, and 3 pairs of shoes, how many possibilities can he dress himself for a day? So what will be its formula? Anyone? 12P1, sir. 12P1. 12P1, 6P1, 3P1. 6P1, and Anong 3P1. process natin? Addition o multiplication? Multiply po. Multiply po, Kasi sir. kailangan mo mag-t-shirt, kailangan mo niya mag-pants, at kailangan niya mag-shoes at the same time. So, ibig sabihin, that's 12P1 times 6P1 times 3P1. So, that's 12 times 6 times 3 will equal to 216 po. 260. Yun. So, napaka-clear po ng difference. Kapag may category, it's addition and multiplication. Pero pag walang category, we will be using the normal kung saan kailangan mo lang mahanap ang options at ilan ang kailangan mo. Clear po tayo? Opo. Okay, Opo, let's try sir. another one. Let's have this one. In how many ways can a chairman, a vice chairman be chosen in a committee composed of 5 students? In how many ways can a chairman and a vice chairman be chosen in a committee composed of 5 students? What will be its formula? Anyone? Sir, try lang. 5P2 po ba? It's 5P2. P2 po ba? And that's correct. Kasi 5 ang pinag-uusapan natin at 2 magkaibang posisyon ang kailangan natin. Si chairman at si vice chairman. So, that will be 5P2. Very good, Emil. So, that's 5P2. And what is 5P2? 20, sir. That will be 20. Correct. So, para malinaw lang saan nanggaling yung 20, balikan lang natin, 2 ang pinag-uusapan nating posisyon, si chairman at si vice chairman. Dahil 5 silang estudyante, 5 ang option natin nung simula. Lahat sila pwede mag-chairman, pero isa lang iboboto nila. So we have 5 options for chairman, while sa vice chairman, may 4 na lang. Hindi nakasama sa pagpipilian si chairman. So that's 5 times 4 will equal to 20. doon po nagaling yun. Clear. Yes. Okay. Sir. So for your assignment, magkikita pa tayo sa isang araw. Ito ang kailangan yung sagutin sa akin. Pag-isipan nyo ng ayos. Though may ibibigay po akong sasagutan nyo ngayong araw na to. Ito yung pag-uusapan din natin sa isang araw. Paki-screenshot or paki-picturean. If there are 3 roads from town A to town B and 4 roads from town B to town C, in how many ways can one go to town A to town C and back to town A through B without passing through the same road twice? Ibig sabihin, paliwanag ko lang. Eto, nasa town A ka. Gusto mong pumunta sa town C. Pero kapag pupunta ka kay town C, automatic, dadaan ka muna kay town B. So, kumbaga, nasa Marawi ka, gusto mong pumunta ng Bugtong, automatic, dadaan ka muna kay
Saan? Anong barangay ang nadaanan mo? Kung nasa Marawi ka at gusto mo Imus, sir. Inusluban. Wala kang choice. Kailangan mong dumaan sa Inusluban. So, ang technically, ang sinasabi dito, kung nasa Marawi ka, papuntang Inusluban, may 300. From Inusluban to Bugtong, may 400. Ang gusto mong mangyari ngayon, mula sa Marawi, pumunta ka ng Bugtong, bumalik ka ng Marawi, parehong dadaan yon sa Inusluban. Pero once na dinaanan mo na yung 100, hindi mo na ulit pwedeng gamitin. Nakuha po yung kwento? O hindi? Ulitin ko ha. From town A to town B, may 300. From town B to town C, may 400. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, pumunta kay C at bumalik kay A, parehong dadaan ka kay B. Pero, doon sa mga daan, yung dinaanan mo papuntang C, hindi mo na siya pwedeng daanan pabalik. Mamimili ka ng other daan na hindi mo dinaanan. So, ilang paraan ka, pwedeng pumunta from town A to town C and back to town A na hindi mo dinadaanan ang parehong daan. Okay po? Okay, picture na lang, then pag-uusapan natin yan sa pagkikita natin. Ha? So, magsasend din po ako ng sasagutan nyo ngayon, which is about addition and multiplication at sa hapo sa normal permutation. Any questions so far? None so far, sir. Ay po, Wala clear po, sir. tayo. May gusto Wala kayong po. linawin. Naging malinaw po ang normal permutation. Yes, Opo, sir. sir. Opo. Opo. Sige po. So, thank you very much for attending. Ito rin ay naka-record. So, ibig sabihin, later, i-upload ko po ito sa YouTube kung gusto nyo pong balikan at maintindihan po ulit. Pwede nyo po pong ulit panoorin kasi isa-send ko naman po ang link. So, maraming salamat, Bonifacio. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po. Bye po. Love sir. you. Bye. Love you. Love you, sir. Bye-bye. Mukha Yeah.